Heto na po ang mga naunang 10 nag-comment na isisigaw natin ngayon na si Lodi Linden Mark Quizmundo, Lodi J. Zamazumo Jr., Lodi Brian Cebusa, Lodi Jericho Flores, Lodi Benju Jeda, Lodi Daryl Crollo, Lodi Daryl, Lodi Make Guerina, Lodi Jessen Manguroban, Lodi Densa Random. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-42 kabanata sa pagpapatuloy. Ibinuka ng ating bida ang kanyang kamay sa hangin at naglabas ng dilaw na enerhiya na ikinagulat ni Nesha. Habang sinasabi pa sa kanyang ng ating bida na heto na, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. At ang enerhiya na nasa loob ni Nesha ay agad na sinipsip niya. Nalumiwanag ang mga mata nito habang nakadipang nakangiwi ang bibig sa patuloy na pagsipsip ng ating bida sa kanya. Na makikita ang muka nito na pasigaw na lang naputsa naman. Hindi ako kasing hina ng lalaking sugatan na yon. At huwag mong kalilimutan. Nasa kalagayan ako ngayon ng walang hanggang enerhiya, ang Nirvana Realm. At pagkatapos isang asul na enerhiya ang ipinalabas ni Nesha na pinatigas ang kanyang pinagkakatayuan habang sinasabi na tikman mo ito. Sinigaw pa niya sa ating bida na naintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin ng walang hanggang enerhiya? Imposibleng magawa mo na. Nang biglang nagulat ito na tumirik ang kanyang mga mata na pinagpapawisan. At ito ay nanlambot at ang kanyang ipinalabas na walang hanggan na kapangyarihan na Nirvana Realm ay sinipsip din ng ating bida. Makikita ang mukha niyang nanlalambot na pinagpapawisan ng malapot na napasabi siya na hindi na makasabay ang paghilom ng katawan ko sa bilis ng pagkaubos ng enerhiya. Nakakabwisit ang lupit naman ng babae na ito. At masyadong nakakapanghina siya. At pagkatapos ay bumagsak siya sa sahig na walang kalakas-lakas na bumangon na nanginginig ang buo niyang katawan. At katulad sa nangyari sa demonyo ito ay natuyot. Na makikita sa mukha niyang namumuti ang mga mata na tila nawalan ng malay. At pagkatapos masipsip niya ang lakas ni Nesha agad siyang lumapit dito na nag-aalalang sinasabi niya habang iniangat ito na hoy. Huwag kang mamatay. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Ikaw ang mahalagang target ng misyon na ito. Biglang lumabas ang system sa kanyang gilid na nagpapahiwatig na sinabi na ang energy ay full charge na. Na napasabi naman ang ating bida na wow, napuno na ito. Dagdag pa niya na napatingin sa gilid sa ibaba na napawika na hindi napuputol ang bugso ng lakas sa loob ko. Ito ay isang kapangyarihang hindi pangkaraniwan. At pagkatapos ay pinatigas niya ang kanyang postura na ibinuka ang kanyang mga hita na nakatikom ang kanyang mga kamao. At isang napakalaking buhos ng dilaw na enerhiya ang kanyang ipinalabas. Lumabas muli ang system na medyo may gulat sa kanyang muka nang inulat nito sa kanya na binabati kita, host. Pumasok ka na sa estado ng spellcasting ni Daji. Dagdag pa nito sa kanya na si Daji, ang banal na fax, ang kaisa-isang soul-based mage sa langit na palasyo. Ang kanyang mga atake ay kayang baliwalain ang depensa. Tinatama ang direkta ang kaluluwa. Nagdudulot ng pagguho ng isipan sa mahihina at matinding pagkabaling ng atensyon sa malalakas. At pagkatapos niya itong malaman makikita sa kanyang muka ang pagkasabik na may pilyong mga ngiti. Dadag pa sa kanya ng system na ikinagulat niya na ang taong ito ay may kakayahan ding pasukin ang isipan ng kanyang target at manipulahin ang mga alaala nito. At pagkatapos napasabi siya sa kanyang isip na ang kakayahang manipulahin ang alaala ng iba. Tulad ng sa Inception. Tunay na isang pambihira at makapangyarihang kapangyarihan. Napahawak siya sa baba na may pag-iisip na malalim na kung ganun, mukhang hindi ko na kailangang magpakitang gilas pa. Pwede ko na lang gamitin ang aking banal na kapangyarihan para baguhin ang mga alaala ni Nezha. At posibleng mapalakas pa ang kanyang potensyal. At malalim siyang nakatingin na sinabi pa niya na tama. May saysay ang teoryang iyan. Tumingin kay Nesha na walang malay na nakahandusay sa sahig na sinabi pa niya na sige, subukan natin sa kanya. At pagkatapos ay lumiwanag ang kanyang mata na nakatingin kay Nesha. At ang mga mata rin nito ay lumiwanag. Pumasok na siya sa isip nito na makikita ang mga kislap ng liwanag. At pagkapasok niya dito, makikita ang tila karagatan na napakalawak. At nagulat siya na napasabi na may nanlalaking mga mata na ito na ba. Ang isipan ni Nezha. Napatingin siya sa gilid nang may makita siya. At napasabi siya nang makita niya ang tila isang nilalang na pugita na may iba't ibang itsura na napasabi pa siya na anong uri ng halimaw ito.
Dagdag pa niya habang nakatingin dito na ang sama ng itsura. Ito kaya ang pinagmumulan ng panloob na kasamaan ni Nezha. Naglakad siya papalapit dito habang sinasabi na tingnan natin kung anong itinatago nito. Mula sa malapitan napakalaki nito na tila isang tumor na napakasagwa ng itsura na pinagmamasdan niya. Makikita ang kanyang mga mata na malalim na nakatitig sa napakasagwang tumor. Sinubukan niya itong hawakan habang sinasabi na isang matinding pagnanasa sa karahasan ang bumabalot sa paligid. Biglang naglabasan ang mga liwanag sa paligid nito. At ang ating bida ay napatabo ng kanyang palad sa lakas ng liwanag na ipinalalabas nito. At pagkatapos isang matinding liwanag ang makikita. At biglang isang malakas na pagbagsak na makikita ang ating bida. At ilang sandali pa ay nakita niya ang nakaraan ni Nesha. Na isang bata ang kulay rosas ang buhok na babae ang kanyang nakita na nakatayo. Napalingon ito sa gilid. Na napasabi naman ang ating bida na wow, ang ganda ng batang ito. Pero, mas maganda na ako kaysa sa kanya ngayon. At dito na po nagtatapos ang ika-42 kabanata. Ika-43 kabanata. Sa pagpapatuloy. Nahihiyang nakatungong sinabi ng babaeng kulay rosas at buhok na paumanhin, Ginoong pinuno ng lungsod, ngunit tumatanggi ako. Napasalubong ng kilay si Nesha na napasabi na ha. Tama ba ang narinig ko? Dagdag pa niyang sinabi sa kanya habang nanunood ang ating bida sa kanila na siguro naman ay narinig mo na ang tungkol sa kapangyarihan ko, di ba? Dagdag pa niya na maraming tao ang nangangarap lang ng ganito. Pero ikaw, binibigyan ko ng pagkakataon. Napasabi naman ng ating bida habang may hindi makapaniwalang reaksyon ng muka na parang hindi nila ako nakikita. Baka siguro ay nasa loob ako ng isip ni Nezha. Pero parang ang totoo ng lahat ng ito. Para bang nangyayari talaga? Sinabi ng may kulay rosas na buhok na babae ka Nesha na alam kong isa kang marangal na nilalang mula sa langit, pero itinuro sa akin ng aking ina mula pagkabata na huwag samantalahin ang kapwa. Napataas ng isang kilay si Nesha sa kanyang narinig at napaliit ng mga matang sinabi niyang nagtataka na pagsasamantala sa kapwa. Saan naman nanggaling yon? Ang gusto ko lang naman ay kunin kang disipulo ko. Napakrus ng kamay ang babaeng may kulay rosas na buhok na nakasimangot na sinabi na sayang lang ang mahalagang oras at lakas mo sa akin nang walang kapalit, habang wala naman akong mayaalay sa iyo pabalik. Dagdag pa nito na iyan ang tinatawag na pagsasamantala sa kapwa. At talagang hindi iyon katanggap-tanggap. Siguradong pagalitan ako ng nanay ko dahil doon. Sinabi naman sa kanya ni Nesha na narinig ko na rin sa marami na ang nanay mo ay tunay na kilala at hinahangaan sa kanyang kabutihang puso saan mang dako. Bilang pinuno ng lungsod, iginagalang ko ang pasya mo, pero isang napakalaking sayang kung hahayaan na lang mawala ang isang bihirang talento tulad mo. Itinikom niya ang kanyang kamao na sinabi pa niya sa batang kulay rosas ang buhok na ganito na lang, habang tinuturuan kita sa iyong cultivation, maaari kang magtrabaho bilang tagasilbi at tumulong sa aking pang-araw-araw na gawain. Dagdag pa niya habang makikita ang muka ng babae na sa ganung paraan, hindi na ito matatawag na pagsasamantala sa akin, di ba? Ano sa palagay mo? Sinabi pa niya habang makikita sa gitna ang ating bida na simpleng serbisyo lang naman. Hindi kita pipilitin at ikaw ang bahalang magdesisyon. Kapag nakapagpasya ka na, pumunta ka sa tirahan ng pinuno ng lungsod at hanapin mo ako. Hindi naman makapaniwala ang ating bida sa kanyang narinig na napasabi na lang na si Nezha sa panahong ito ay talagang maayos. Ang layo niya sa kung ano ang naging siya sa bandang huli. Tiningnan niya ito na may hindi makapaniwalang reaksyon ng muka na sinabi pa niya na palabo na ng palabo ang alaala ng orihinal na katawan. At parang lilipat na ako sa susunod na bahagi ng alaala. Mukhang kaya lang maabot ng kakayahan ni Daji ang mga talagang malalim na bahagi ng alaala ng isang tao. At pagkatapos ay lumipat na ang kasunod na alaala ni Nesha na makikita ang palasyo. Na sinabi ng lalaking kulay gray ang damit sa dalawang kasama niya na hoy, narinig mo na ba ang balita? Ang anak ni embroidered lady Xishi ay magiging disipulo ng pinuno ng lungsod. Sumagot sa kanya ang nakasombrelong lalaki na narinig din namin yon. Paano nagawang makalapit ng isang mahina at biyudang tulad niya sa pinuno ng lungsod? Nakakainis talaga. Umisi ito at sinabi pa na sa ganda ng itsura niya, ano pa bang ibang paraan ang kailangan niya? Siyempre, ang hitsura niya ang ginamit niya.
Sinabi naman ng isang lalaking kasama nila na narinig ko na pareho na raw ang mag-ina na naging laruan ng pinuno ng lungsod. Sinabi naman ng lalaking nakasombrelo na ano. Imposible, di ba menor de edad pa yung dalaga? Ngunit sa hindi nila inaasahan si Nesha, ay nasa kanilang itaas na nag-aapoy sa galit na sinabi sa kanila na mahilig pala kayong magtsismis, ha? Gusto niyo ba talaga ng chismis? Kung gusto niyo, bigyan ko kayo ng magandang pagsitsismisan. Halos lumabas naman ang mata nito nang makita niya ang ating bida sa itaas. Na nagulat din ito na napatingin sa kanya na napanganga. Mabilis na lumuhod na nagpatira pa ang mga ito sa harap ni Nesha habang sinasabi niya na ginoong pinuno ng lungsod, maawa po kayo. Patawarin niyo po kami, pakiusap. Lumiliwanag naman ang mga mata ni Nesha na nakatingin sa kanila sinasabi na palalampasin ko muna kayo ngayon. Pero sinumang magkalat pa ng chismis o maling balita sa hinaharap ay hindi ko palalagpasin. At walang awa akong magpaparusa. Sumagot ang mga ito sa kanya na opo, ginoong pinuno ng lungsod. Hinding-hindi na po mauulit, nangangako po kami. Napasabi naman ang ating bida na si Nezha sa panahong ito ay tunay na mapagbigay at marangal. At pagkatapos ay lumipat na naman ang alaala ni Nesha kung saan makikita ang babaeng kulay rosas ang buhok na nagsasanay na naglalabas ng kanyang enerhiya. Sumigaw ito ng malakas. At itinira niya ang kanyang inipon na kapangyarihan at makikita ang napakalaking ukab sa lupa gawa ng kanyang enerhiya. At pagkatapos makikita ang mga alikabok sa hangin at ang mga kulay rosas na enerhiya sa hangin. Na ito ay pinagmamasdan ni Nesha at ng ating bida. Nakangiting suminya si Nesha sa kanyang ng okay habang sinasabi niya na wow, kamangha-mangha. Talagang kahanga-hanga. Sa loob lang ng kalahating taon, nagawa no ng kontrolin ang espiritual na lakas sa ganitong antas. Dagdag pa niya na kahit ang mga tao sa langit na palasyo ay wala sa antas ng talento mo. Alam kong hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo. Yumuko naman ito sa kanya habang sinasabi na maraming salamat po, Master, sa pag-aruga at paggabay niyo sa akin. Tumugon sa kanya si Nesha na hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Ang dapat pasalamatan mo ang sarili mo. Dagdag pa niya habang nakangiti na sa nakaraang 6 na buwan, hindi ka lang nagtuon sa cultivation, kundi mahusay mo ring ginampanan ang tungkulin bilang tagasilbi. Laging malinis at maayos ang mga silid at bakuran. Ipagpatuloy mo lang ang ganitong dedikasyon at kasipagan at balang araw ay aani ka ng mga gantimpalang hindi mo inaasahan. Masayang napatikom ng kamao ang babaeng kulay rosas na buhok na napasabi siya na opo, Master. Hinding-hindi ko po kayo bibigyan. Hindi na naman makapaniwala ang ating bida na napasabi siya na ang maabot ang ganitong antas bilang isang mortal sa loob lang ng kalahating taon tunay na pambihirang talento. At lumipat ang eksena sa bahay na ito. Ang nanay ng batang babaeng kulay rosas ang buhok ay makikita na nagtatahi habang nakangiti. Biglang isang bato ang lumilipad papasok ng bintana. Nagulat ito ng tamaan sa kanyang ulo. Nakangisi ang mga ito habang sinisigaw na nakakahiya talaga ang tumanggap ng bagay nang wala namang kapalit. At nang marinig niya ito agad na pumunta sa harap ng bintana upang tingnan ang mga ito. Pang-aasar pang sinabi ng isa sa mga ito na ang mga dragon ay nagsisilang ng dragon at ang mga phoenix ay nagsisilang ng phoenix. Dagdag pa ng isa na pati pala ang anak ng isang mailap na manok marunong na ring umungol sa kama. Sa narinig nito ang muka niya ay hindi maipinta na naiinis na nakatingin sa mga ito. At pagkatapos ay malakas na sinigaw niya na lumayas na kayo. Wala na ba kayong kahihiyan? At paano ba kayo pinalaki ng mga magulang nyo? Dagdag pa niya sa mga ito na hindi ganoon ang anak kong babae. Tumawa lang ang mga ito sa kanya na nang-aasar pa. At sinabi na hindi ako makikinig. Hindi ako makikinig, puro kalokohan lang yan. Dagdag pa ng mga ito na natatawa na lang kami sa mga sinasabi mo. Biglang dumating na naman si Nesha na lumiliwanag ang mga mata na nakatingin sa mga ito. Na biglang nagbago ang reaksyon ng mga muka nito nang makita nila si Nesha. At dito na po nagtatapos ang ika-43 kabanata. Ika-44 na kabanata. Sa pagpapatuloy. Sa galit ni Nesha malakas niya itong sinampal ng paulit-ulit. At pagkatapos mabilis na nagsiluhod ang mga ito habang sinasabi na ginoong pinuno ng lungsod, maawa po kayo. Nagkamali po kami. Nakatingin ng masama sa kanila si Nesha habang sinasabi niya na dalhin niyo silang tatlo,
kasama ang kanilang tagapag-alaga, pabalik sa mansyon ng pinuno ng lungsod. Tumugon ang kasama niya na sumuntok sa kanyang palad na sumagot na okay po, pinuno ng lungsod. At lumipat ang eksena sa City Master's Mansion. Ang tatlong lalaki ng aasar sa ina ng babaeng may kulay rosas na buhok ay nakaluhod na nakayuko sa sahig. Kasama ang kanilang mga magulang. Nakaupo si Nesha habang ang kamao niya ay nasa pisngi na nakatingin sa mga itong sinasabi na 50 palo para sa mga matatanda, 10 para sa mga bata. Simulan na natin. Napaangal naman ang isa sa mga ama ng mga bata na sinabi niya na Ginoo. Mga bata lang po sila. Nakatingin sa kanila si Nesha ng masama na sinabi niya na oho nga, kaya kayo ring mga tagapag-alaga ay tatanggap ng 50 palo dahil kayo ang may pananagutan sa kanila, di ba? Dagdag pa niya na pero hindi patas na tratuhin sila tulad ng matatanda dahil lang mas bata sila. Sumingit ang babaeng rosas ang buhok na sinabi sa kanya na pero master, ang 10 palo ay maaaring maliit na bagay lang para sa matatanda. Pero para sa mga batang ito, maaari silang masaktan ng matindi o baka pa nga mamatay. Tumingin sa kanya si Nesha habang sinasabi na kahit na nilapastangan nila ang pangalan mo at ng iyong ina, gusto mo pa ring mamagitan para sa kanila. Sumagot sa kanya ang kanyang disipulo na hindi ako nakikiusap ng awa, pakiramdam ko lang na hindi patas na buhay ang maging kapalit ng pananakit sa pamamagitan ng salita. Na nakatingin lang sa kanya si Nesha ng tahimik. At pagkatapos naging masaya ang mga ito nang sabihin sa kanila ni Nesha na tama rin naman yan. Gawin na lang nating 3 palo para sa mga bata. Basta't hindi sila mamamatay. Tandaan ninyo, kayo ang nagpakalat ng tsismis at nanira, pero sinuklian ko pa rin ng kabutihan sa pamamagitan ng pagliligtas sa mga anak ninyo. Nakaluhod ang mga ito habang ang mga noo ay nakalapat sa sahig na sinabi sa kanya na maraming salamat po Ginoong, pinuno ng lungsod. At pagkatapos sinabi sa kanila ni Nesha na umalis na kayo ngayon. Nakakadiring mga tao. At naglakad na ang mga ito habang binatukan ng isa ang kanyang anak sa ulo. Tumingin sa kanyang disipulo si Nesha habang sinabi niya na sigurado ka bang ayos ka lang. Ang iniisip ko lang talaga ay baka makaapekto ito sa pangalan mo bilang isang dalaga. Tumugon ito ng ngiti sa kanya habang itinikom ang kamao na sinabi niya na ayos lang. Master. Ang taong matuwid ay hindi natatakot sa maling paratang. Dagdag pa niya na ang panahon ang magpapatunay at magpapabura ng lahat. Tumawa sa kanya si Nesha habang sinasabi niya na ang mga salitang yan ay hindi talaga pangkaraniwan sa bibig ng isang batang 13 taong gulang. Tumayo si Nesha mula sa kanyang kinauupan at naglakad habang sinasabi na tara na at simulan agad ang pagsasanay natin ngayong araw. Ang layunin, lampasan ang mga hangganan ng kahapon. Tumugon ito sa kanya na oo master. At sinabi sa kwento na ngunit ang inosenteng batang babae ay walang kamalay-malay na sa gitna ng karamihan, may mga tunay na masasamang tao. Kadalasan, ang pagiging matuwid ay hindi nangangahulugang hindi ka natatakot sa maling paratang. At pagkatapos makikita ang bahay nito, kung saan ang isang lalaking ito ay nakataob sa kama na nanginginig ang katawan na pinagmamasdan ng 2 lalaki. At sinabi ng lalaking ito habang tumatawa na akala ko talaga, tapos ka na ngayong pagkakataon. Na nakangisi naman ang isa na sinabi rin na ako rin, akala ko talaga nakatapusan mo na, ang punong lungsod ay talagang napakabukas palad. Sinabi naman ng nakadapa sa kama na nanginginig ang katawan sa sakit ng parusa sa kanya na lintik, ang hirap talaga. Nang lipunan na to, walang katarungan. Dagdag pa nito na makikita ang mukhang naiinis na putsa, parang wala ka na talagang magawa, ni makapagsalita man lang. Sobrang nakakabuwisit na. Dagdag pa niya na pinapayagan nila ang mga nasa kapangyarihan na gumawa ng krimen habang pinipilit nilang patahimikin ang mga karaniwang tao. Napahawak ito sa kumot ng kama ng mahigpit na nangangalit ang mga ngipin na sinabi pa nito na putsa ka. Ang lakas ng loob mong saktan ang anak ko. Hintayin mo lang. Pag nakabawi siya, sisiguraduhin kong magkakagulo ang buong lungsod at hindi ka na makakatayo ng taas noo kailanman. At pagkatapos sinabi sa kwento na 3 buwan ang lumipas, ngunit hindi nawala ang mga usap-usapan tungkol sa City Master at sa batang disipulo. Bagkus, lalo pa itong lumala at naging mas marumi. Pinipili lang talaga ng mga tao kung ano ang gusto nilang paniwalaan, at kapag naniniwala sila na sinuwerte ang dalaga, para bang pinapatunayan lang nito kung gaano sila kamalas sa sarili nilang buhay. Na sila ay makikita na naglalakad sa gitna ng kalsada pagkalipas ng 3 buwan. Na sila ay pinagtitinginan ng mga tao sa paligid.
Na ang mga mata ni Nesha ay makikita na may pagtataka habang ang kanyang disipulo ay nakapikit sa kanyang likuran. Napasalubong siya ng kilay na nakatingin sa mga ito ng tahimik. Na sinabi niya habang makikita ang mga ito na kahit na walang sinasabi ang mga taong to sa kalsada, nakakainis pa rin ang mga nakangisi nilang mukha. Dagdag pa niya na wala akong mapaglabasan ng galit at sa huli, kami pa ang lumalabas na makitid ang isip. Lumingon siya sa likod na sinabi ni Nesha na sigurado ka ba na ayos lang sa'yo ito, aking alagad. Tumawa ito sa kanya at sinabi na ayos lang talaga ako, guro. Hayaan niyo na sila. Hindi naman natin kayang kontrolin ang iniisip ng iba. Napalagay ng hinliliit na daliri sa kanyang tainga na sinabi sa kanya ni Nesha na okay, kung ganun kaya mo naman pala silang baliwalain. Dagdag pa niya na lalong lumalabas na. Bilang isang guro, mas makitid pa ang isip ko kaysa sa batang alagad ko. Na sinabi pa sa kwento habang masayang tumatawa ang batang may kulay rosas na buhok na ang magaan at puno ng pag-asang ngiti ng dalaga noong sandaling iyon ang nagbigay ng ginhawa kay Nezha. Ngunit nakalimutan niyang isipin na gaano man siya ka-optimistiko. Sa huli, isa pa rin siyang 13 taong gulang na bata. Makalipas ang 6 na buwan, isang araw. Nang muli niya siyang matagpuan. Siya ay nasa malamig at rumaragasang ilog na. Wala man lang kahit katiting na palatandaan na malapit na pala ang kanyang kamatayan. Nagulat sa pagkabigla si Nesha nang makita niya ito na nanlaki ang kanyang mga mata na sinabi pa sa kwento na iniwan lang niya ang isang sulat para sa kanyang master sa pamamagitan ng iba. At ang nakasulat dito ay Master, may ilang personal na bagay akong kailangang asikasuhin mag-isa sa ngayon. Huwag po kayong mag-alala para sa akin. At ayon pa sa kwento na ang kaawa-awang dalaga, hanggang sa huli, iniisip pa rin niya kung paano malulungkot ang kanyang master sa kanyang pagpanaw. Nabahala siya na baka maghirap ang mga karaniwang mamamayan dahil sa kanyang naging dahilan. Na makikita ang muka ni Nesha na sobrang nagagalit na makikita sa kanyang itsura na ito ay nagpalabas ng enerhiya. At dito na po nagtatapos ang ika-44 na kabanata.